Okay. Yung last Sunday school natin, ang ating pinag-aralan ay tungkol saan? Review. Ano yung huling pinag-aralan natin? Pag-aaral ni Jesus sa templo. Yung pag-aaral ba ni Jesus sa templo? O nagturo siya sa templo? Nagturo siya sa... Hindi, actually, hindi naman siya nagturo kasi hindi mo naman pwedeng turuan yung mga matatanda doon. Ibig sabihin, oo. Okay, dito ka, hindi kita makita eh. Nasa ka ba? Para kang phantom eh. Dito na sa baba, walang tao dito. O, wala daw muna dyan sa taas. Oo. Dito sa baba tayo. Okay, so, yun yung, di ba nakita natin na una, pag ang background doon ay hinanap ni Herodes yung mga bata, no? Tapos noon, ang sumunod na eksena ay si Jesus, nung sila'y pauwi na, pagdating ng kanyang magulang doon sa kanilang lugar sa Bethlehem, anong nangyari? Nawawala si Jesus at ang nangyari noon, sila ay muling bumalik papunta sa Jerusalem, ano? At doon sa Jerusalem ay natagpuan nila ang batang si Jesus na kung saan ay marami ang mga pantas, maraming mga Pariseo at siguro mga Saduseo. Ibig sabihin yun yung mga tao na kung saan ay matatalino patungkol sa kautusan ng Diyos. Subalit silang lahat ay namangha sa katalinuhan ni Jesus sapagkat hindi nila akalain na ang bata ay 12 taon ay nakakapag-isip na ng ganong kaisipan. Now, bakit 12 taon? Anong meron sa 12 taon sa kaugalian ng mga Hudyo? Sila ay doon yung date ng kanilang adulthood, ano? At doon sa adulthood na yon ay sila ay nag-uumpisa na rin mangaral ng magbasa ng salita ng Diyos. Hanggang sa ngayon, ito'y kanilang ginagawa. Ang tawag na dito ay bar mitzvah o bat mitzvah. Sabi ko nga, dapat tayo meron din gano'n na pag dumating ang 13 years old ng mga mananampalataya natin mga bata, dapat mag-umpisa din sila ng mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Tapos, pagkatapos ng 12 taon, si Jesus ay sinabing lumaki sa pangangatawan at siya ay kasama ng kanyang ama at sila ay nagtatrabaho bilang isang karpentero. No? Kasi karpentero sila at ang sabi natin doon kapag karpentero ka ay ikaw rin ang pumuputo ng mga kahoy, ikaw naglalagari at dahil dito nagiging matipuno ang iyong katawan. Okay, ngayon, natapos na tayo doon. Ang sinabi dito, si Jesus daw ay binautismuhan nung siya ay 30 taong gulang na. Sino ang nagbautismo sa kanya? Si Juan Bautista, kanyang pinsan. Pinsan niya si Juan Bautista. Anak yon ni Elizabeth, na pinsan ni Maria na kung saan ina ni Jesus sa kanyang pagluwal siya ilabas. Ngayon, dumako naman tayo doon sa kanyang pangangaral. Nabautismuhan na siya. Nagsimula na si Jesus, 30 years old na, nagsimula na siyang magturo. Noong 12 years old, hindi pa siya pwedeng magturo, di ba? Ngayong 30 years old na, pwede na siyang magturo. Okay? At ang sabi dito, Lucas 3:23. Tingnan natin kung anong page. Lucas 3:23, page, anong page ito? Page 100. Page 100, yung number 20, Lucas 3:23, number 23, page 100. Pakibasa. Magtatalong taon na si Jesus nung siya ay nagsimula mangaral. Ipinapalagay ng mga tao na siya ay anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eli. Okay. Ano sabi dito? Ilang taon na siya nang magsimulang mangaral? Magtatalong taon. 30 years old, 30 taon. Kasi nga, pag dumating na ang 30 years old, yun yung edad na kung saan sa bansang Israel, ng kanilang kapanahonan ay pwede nang magturo. Okay.
Sa edad na 30 si Jesus ay nagpabinyag kay Juan Bautista sa ilog ng Jordan at nagsimulang magturo, magpagaling, okay? At gumawa ng mga himala. So ibig sabihin, nung 30 years old na si Jesus Christ, nagsimula na siyang magturo, bukod sa pagtuturo, siya ay nagpapagaling. Anong ibig sabihin na nagpapagaling? Anong ginagawa ni Jesus nung 30 years old na siya? Nagsimula na siyang magpagaling. Anong ibig sabihin nun? Mga may sakit. Yung mga may sakit, kanyang pinapagaling sa pamamagitan ng himala. Ano kasi? Wala man siyang ginagamit ng mga instrumento, wala man siyang pinapainom ng mga gamot. And yet, kapag kinausap ni Jesus Christ, ang mga taong may sakit ay gumagaling. Okay? Na siyang bumubuo ng kanyang pampublikong ministeryo na tumagal ng 30 at kalahating taon bago ang kanyang pagpapako sa krus. Ang sabi dito, yung pangangaral daw ni Jesus ay tumagal ng 30 at kalahating taon. So ilang taon nag-preach at nag-teach at nag-heal si Jesus Christ? Ano na buwan? 30 and a half months. No, hindi 30. 3 years and a half. 3 taon at kalahati. So ilang buwan yung tatlo at kalahati? Ang 30, ang 3 years ay ilan? 36 plus 6. 42 months. In all, Jesus Christ preached the gospel, preached yung kingdom of God, nagpagaling for 42 months. 42 months, 3.5 years. At doon sa panahon na yon, ay nagturo siya, nagpagaling siya, gumawa siya ng mga himala, ano? At nagturo siya sa pamamagitan ng talinghaga. Okay. Pakibasa yung John chapter 2, mahaba ito, 1 to 11. Kuya, pakibasa mo, John chapter 2, 1 to 11. Tingnan natin kung anong page. Page 153. Page 153. Chapter 2, verses 1 to 11. Tayo ko yan, basahin naman ako. Ang unang himala ni Jesus. Oh. Hindi, tama ba? Sige. Ang unang himala ni Jesus. Ang ikatlong araw, may kasalanan sa Kana sa Galilea. May? Kasalan. Hindi kasalanan, ha? Kasalan. Sige, pakiulit. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea. At daroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala silang alak. Sinabi ni Jesus, paubayan na lang po ninyo dito sa akin. Hindi ba ito... Ipagpaubayan nyo na lang sa akin. Ano sabi? Ulitin mo. Ginang. Sino ang kausap niya? Pero anong tawag niya? O sige, tuloy. Hindi pa ito ang aming tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na panga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 2 hanggang 10 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang pagbanga na halos magbumapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namagpahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinignan nito at tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ito. Subalit, alam ng mga sumalok na tubig. Kaya ginawag niya ang lalaking kinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inakain. Kapag marami na nainom ang mga tao, saka na inakain ang mababang tubig.
Ngunit sa huli, nilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian. Inihayag niya ang kanyang Kaluwalhatian. kaluwalhatian sa pamamagitan ng At naiwala sa kanyang mga kagalingan. Okay. Inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Himala. paggawa ng himala. At dahilan sa siya ay gumawa ng himala, yung kanyang mga alagad ang sabi ay naniwala sa kanya. Ibig sabihin, ito yung kauna-unahang pagkakataon na kung saan ang ating Panginoon sa kanyang unang paggawa o pagtuturo nang siya'y 30 taon na, ay ang sabi dito ay nagpakilala siya upang makita ang kanyang kaluwalhatian ng kanyang mga alagad at naniwala sila sa pamamagitan ng Himala. himala. Ano itong unang himalang ginawa ng Panginoon? Changing water into wine. Alam mo, may problema si Nalusyutan, may problema yung gawaan ng alak dito sa Pilipinas. Kung ang Panginoon pala ay nandito. Paano? Kasi hindi na kinakailangan ng distiller. Nakukunin lang ng tubig, ipalalagay sa banga, tapos sumalo ka uli, yung tubig nagiging alak na. Pwedeng panghanap buhay, ano? Ang kailangan na lang natin ay bote at saka pangtakip. Mabibenta na natin. Anong pangalan ang ipapangalan natin dun sa anak? Jesus wine? Miracle wine. Diba? So nakita natin dito, yung first time na paggawa ni Jesus Christ ng miracle ay changing water into wine. Ano yung kanyang unang himalang ginawa? Changing water into wine. Ginawa niyang alak ang tubig. Kuya Tantan, may question ka ba dito? Paggawa ng alak, ng tubig na ginawang alak? Hindi ka namumroblema? Dahil lang sa biruin mo yung tubig naging alak? Wala. Kasi nga, ang tawag doon ay himala. Ibig sabihin ng himala ay isang bagay na kung saan ay ginagawa ng hindi mo po pwedeng ipaliwanag. Himala nga eh. Sino sa inyo dito ang nakaranas na ng himala? Si Nora Oron. Hindi ba yung ikaw ay mabuhay dito sa mundo at ikay panganak dito ay himala ngayon? Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon kasi bago pa daw lalangin ang sanlibutan, tayo ay inalam na ng Diyos na tayo ipapanganak. At yun ay isa ng himala. At nung tayo lumabas, eto na tayo ngayon, ito ay bunga ng kung saan ay sinasabing pwede nating tawaging himala ng Diyos sa atin sapagkat ang sabi, before the world was created, we had been predestined to be born. Na ipapanganak talaga tayo at tayo ay magiging mananampalataya. Maliwanag yun sa banal na kasulatan. Okay, let's go back doon sa water into wine. Nagkaroon ng, anong meron doon? Anong occasion? Kasalan. Kasalan. Okay? Pag daw merong kasalan, siyempre dumadating ang mga tao at saan galing ang alak nila noong araw? Saan nila kinukuha at ginagawa ka? Anong pinagkukuha? Sa baka. Tama, sa mga kinuha. Pero saan nila kinukuha ang ginagawa ka? Butas. Prutas? Anong prutas? Guyabano o kaya durian? Ubas. Grapes. Ano kaya kung durian yung gamitin nating alak? Ano? Parang ano yun, no? Parang lasang bawang. Pero hindi durian yung ginamit ng Panginoon doon. Ang ginamit ng Panginoon ay ubas. Ano ang ginagamit pala nila nung araw ay ubas. Ngayon, nung nasa kasalan na, napansin ni Maria, sino si Maria? Nanay. Yung nanay ni Jesus sa Laman. laman. Sa pagkatao, hindi sa kanya kadyusan. Magkaiba yun, ha? Lagi niyong lalagyan ng distinction na si Maria ay nanay ni Jesus sa kanyang pagkatao, pero hindi sa kanyang pagka-Diyos. Lagi ninyong lalagyan ng distinction kasi pag hindi niyo nilagyan ng distinction at sinabi niya na ina ni Jesus, ang unang papasok sa ating kaisipan ay katulad natin na meron tayong ina at tayo ay talagang tao.
Pero the distinction between us and Jesus Christ is that Jesus Christ was born without, without sperm, without egg. Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. So that is the difference, or that was the big difference between us and Jesus Christ. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus Christ ay tao lamang na katulad ng sinasabing ibang sekta dito sa Pilipinas. Then how would you explain that a person could be born without the presence or essence of sperm and egg? That could not be possible. Not unless otherwise you are not a real person, or not you are not a real human being, but being sabihin natin, conceived through the Holy Spirit, na si Jesus Christ lang ang nangyaring ganon. Meron pa bang iba na na-conceive through the Spirit aside from Jesus Christ? Alam niyo? Wala na, no? Jesus Christ was the only one, according to the Bible, that the person or a man conceived without the presence or the elements of sperm and egg, but by the Holy Spirit. Okay, so nakita natin dito. So nanay niya, nandito si Maria, kinausap niya si Jesus. Now remember, nung kausapin siya ni Jesus, ni Maria si Jesus, ano ang sabi ni Maria kay Jesus noon? Anong sinabi niya? Tingnan niyo yung Bible niyo, yung binasa. Wala ng anak. Wala ng alak. Eh ano pakialam naman ni Jesus Christ kung wala ng alak? Hindi naman siya yung nagpakasal. Di ba? Hindi naman siya nagpakasal. Pero, ang sabi dito, ay sinabi ni Maria na wala ng alak, sinabi kay Jesus. Because I think and I believe that Mary had a knowledge that Jesus Christ can do something in this kind of predicament na wala ng alak, and she believed that Jesus Christ can do something. Bakit sasabihin ni Maria kay Jesus kung hindi niya alam na meron kayang gawin si Jesus? Hindi ba? So he knew for sure that Jesus Christ can do something in this predicament of, ano sabi, shortage of wine. So anong sabi ni Jesus Christ? Tingnan niyo yung response ni Jesus Christ. Anong response niya? Hindi yan. Ano sabi niya? Ay, paubayan. Hindi, yung first word na ginamit niya. Ipaubayan. Ginang. Di ba meron word na ginang? Meron bang, sige, paubayan mo? Paubayan na lang po ninyo ito sa ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Pero anong tawag niya doon sa babae? Kay Mary? Ginang. Bakit ang tawag niya ay ginang? Actually, doon sa ibang version, ang tawag niya ay babae. Sa Greek, yun ay gune. No, gune. When you say gune, alam niyo ba na ang English language, for every 6 words ng English, ang isa dyan ay Greek? Alam niyo yan? O ngayon, alam niyo na. Bigyan ko kayo ng sample. Ang sabi na yung Jesus Christ ay gune, sa Greek, ano? Or ginang, o babae. Alam niyo ba kung saan nanggaling yung paggagamot ng mga babae ngayon? Di ba yung pag ginagamot yung babae, anong tawag doon sa doktor na gumagamot doon? Gynecologist. Galing from the word gune, gynecologist, ibig sabihin nag-aaral tungkol sa babae. Yun yun, ginang, babae, gune. O, meron pa yan marami yan Halimbawa, ano pa ba? Philadelphia is a city of brotherly love from the word Adelphos. Ang Adelphos kasi ay brother. Halimbawa is chronology. Yan, naalala ko. Chronology, anong ibig sabihin ng chronology? Sunod-sunod na oras. O yung pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin from the word chronos means time. Pero makita natin sa X-Man, di ba? Meron si Chronos ba yun sa X-Man? Yun. Si Chronos, sa chronology, that is also the word Greek from the word chronos means time. Di pa ba? Geology. Geology. Saan nanggaling na word? Jorge or George or Gorge. Ibig sabihin is farm or land. So sabi nga, for every 6 English word, isa dyan ay Greek. Halimbawa, puso. Ano ang tawag sa panggagamot ng puso? Cardiology or cardiology ba? Ang salita ng puso sa Greek ay cardia. Okay, cardia means puso. When you say cardiologist, is a person studying heart. So ngayon, maraming ganun But anyway, ang sabi ni Jesus Christ doon sa kanyang nanay ay ginang o babae.
Bakit ganun ang tawag niya? Ito ba'y isang salita ng panlalait? Ito ba'y salita na kung saan ay hindi paggalang? Bakit ang tawag niya doon sa kanyang nanay ay ginang? Hindi pa ito ang aking oras. Anong pinapakita niya? Isip. Bakit tinawag niyang ginang at sinabi niya hindi pa ito ang aking oras? Anong pinapakita ni Jesus Christ? Okay, siyempre may pag-alang siya doon. Hindi naman niya pwedeng bastusin. Nanay niya yan eh. Pero bakit niya sinabing babae o ginang, hindi pa ito ang aking oras? Anong ipinapakita niya dito? Ano? Ha? Nanay sa pagsalaman. Ipinapakita niya the separation between you and me. Hindi ba? Meron tayong distinctions. Tama, you are a woman, sa'yo nagaling, pero yung authority, in terms of authority, hindi po pwedeng sabihin kay Jesus Christ in terms of authority kung ano ang kanyang gagawin, sapagkat siya is more authoritative or more powerful than a human. So, ibig sabihin dito, Jesus Christ was just trying to show the difference between you and me. Hindi tayo pareho. Hindi naman ito pambabastos, but he was just, sabihin natin, anong iginigiit niya yung kanyang sarili na siya ay isang tao na kung saan ay mas mataas doon sa isang tao na kung saan na hindi siya pwedeng diktahan o sabihan. And Jesus Christ was saying that hindi ko pa ito panahon ginang. But even then, anong ginawa ni Jesus Christ? Ano yung ginawa niya? Ilan na tapayang meron? 6. Tapos, anong sabi niya? Anong inutos niya doon sa mga tao? Gawin ninyo ang sabihin niyo sa inyo. Oh, yun ang sabi niya, no? Sabi ni Mary, considering na sinabi ni Jesus Christ kay Mary na hindi ko pa ito oras, but Mary also replied, kung ano man ang iutos niyo sa inyo, sundin niyo. So, Mary was saying that he has the authority, not me. Pero sa ngayon kasi, nakikita natin, ito. This is a very, very good example. It's a classic example to negate yung teachings of the Roman Catholic Church that Mary has a power to ask Jesus Christ. Kasi di ba, pag ikaw daw ay mananalangin, dumaka ka kay Mary sapagkat si Mary ang magsasabi kay Jesus Christ, dahilan sa kapag daw ang nanay ang nagsabi sa anak, ang nanak daw ay hindi makakatanggi. This is the logic. Ito yung logic ng mga Roman Catholic in terms of praying. Instead of praying directly to Jesus Christ or God the Father, they were saying that you have to go through Jesus through Mary, but by going through Mary, Jesus Christ could not refuse because she is the mother. Tama ba yung teachings ng Roman Catholic in terms of Mary, Mariology? Na gano'n? Hindi, gano'n talaga tinuturo, di ba? But once you look in the scriptures, you will find out that the teachings of Roman Catholicism in terms of going through Mary because Mary could not be refused by Jesus Christ, in this example, it shows that it is not true. Tama ba? Bakit? Doon sa kasalan sa Kana, ipinakita dito ang isang magandang pagkakataon na kung saan si Maria ay lumapit kay Jesus, pero ang sabi ni Jesus sa kanya, ginang, hindi pa ito ang aking panahon. Meaning, Mary has no power to ask Jesus Christ of what to do. At ang sabi niya, gawin niyo kung ano ang kanyang sasabihin. So, ibig sabihin, hindi magtutugma yung teachings of the Roman Catholic doon sa kanilang Mariology na doctrine na kung anong hingi ni Mary ay susundin ni Jesus Christ. Typically, not true. Kumbaga sa busted, yung doctrine na yun, busted yung teachings na yun sapagkat nakita natin na hindi pala ito totoo. At sabi dito, kung ano ang kanyang gustong gawin, yon ang inyong dapat na sundin. So, anong ginawa ni Jesus Christ? Okay, nakita nyo na hindi pala po pwedeng mangyari yung itinuturo ng Roman Catholic na dasal na kapag dumaka kay Maria ay susundin ni Jesus Christ. Itong kasalan sa Kana ay isang magandang halimbawa
na pagpapatunay na mali ang katuruan o kaisipan na itinuturo ng simbang Romano Katoliko pagdating sa paghingi ng tulong o ng kaligtasan o anumang bagay na dadaan kay Maria para pumunta kay Jesus. Mali ano? Busted. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan, ha? Aba, Ginoong Maria, napupunuan ng grasya, ang Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. May question? May mali o tama? May mali o wala? Wala, di ba? Wala. Santa Maria, ina ng Diyos. Ah, hindi, meron. Santa Maria, ina ng Diyos. meron bang ina ang Diyos? Meron bang ina ang Diyos? So, what is the problem with the prayer? Pagdating kay Mary. Anak ng Diyos, ina. Santa Maria, ina ng Diyos. Mag-isip nga kayo. Kung may ina ang Diyos, anong question na doon? Paano nagkaroon ng ina ang Diyos? Kung may ina ang Diyos, hindi na siya Diyos. Ang Diyos ngayong nanay. Di ba? So nakita natin dito, again, aside from the teachings of the Roman Catholic na Mary has the power to ask Jesus Christ, dito meron ng mga question kay Mary na Mother of God. How could a God have a mother? Pwede nilang, mali lang yung kanilang pagkaintindi, mali lang yung kanilang kaisipan. Dapat sana ang sinabi nila, Maria, ina ng Diyos ina ni Jesus sa laman. Dapat ganun ang ginawa nila para tama yung dasal. But the mere fact that saying this Mary, the Mother of God, is basically mali. Kasi hindi po pwede. That is why, hindi ko maintindihan bakit ang mga Roman Catholic, mga nag-aral naman. Di ba? May mga doktor, may engineer, pero yung simple logic hindi nila maintindihan. Bakit? Ayaw nilang 2 Corinthians 4:4. Pakitingin nga. Ikalawang Korinto 4:4. Tingnan nga natin kung bakit hindi nila maintindihan. Napakasimple, di ba? Napakasimple. Bakit hindi nila maintindihan? 2 Corinthians 4:4. Tingnan natin. Page 296. 296. 2 Corinthians 4:4. Pakibasa. Verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay. Anong dahilan? Napakasimple, Maria, ina ng Diyos. Siyempre, alam natin na ang Diyos ay hindi po pwedeng magkaroon ng ina. Pero hanggang sa ngayon, 86 million people in the Philippines believe that Mary is the Mother of God. Simple, hindi pwedeng magkaroon ng ina ang Diyos. Simple. And yet, 86 million people in the Philippines could not understand. Bakit? Anong sabi sa 2 Corinthians 4:4? Ang kanilang mga mata ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Sino yon? Si Satanas. Ibig sabihin, a person could not understand even a simple truth. Ilagay mo na sa mukha niya na maling-mali ito, dahilan sa hindi niya ito makikita sapagkat siya binulag ng Diyos ng kasamaan dito sa sanlibutan. So no matter what you do, isaksak mo na sa mukha mo na hindi pwedeng magkaroon ng ina ang Diyos sapagkat ang Diyos walang ina. They could not understand it. Di ba? Simple, simple, simple. And yet, 86 million Filipinos could not understand for the simple reason that the God of this earth, yung Diyos ng sanlibutan ito, yung Diyos ng kasamaan, binulag ang kanilang kaisipan. Naintindihan nyo? Na kaya pala sila ganon, kahit anong pukpok mo sa ulo, kahit anong paliwanag mo, hindi nila maintindihan, aawain ka pa, sasabihin ay kay naninira ng relihiyon. Teka nga muna, hindi ako naninira, ipinapakita ko lamang sa iyo ang simpleng katotohanan, bakit hindi mo maintindihan? Ang sagot? Anong sagot? Dahil ang kanilang kaisipan ay binulag na ng Diyos ng sanlibutan upang hindi nila makakita ang kaluwalhatian ni Jesus na kung saan ay larawan ng Diyos. So nakita niyo yun? Na kahit pala ipagsaksakan mo sa mukha nila yan, ipaliwanag mo yan maghapon pagdaman, kung ang taong yan ay binulag na ng Diyos ng sanlibutan, no can do.
unless the grace and mercy of God fall upon that person, that would be the only time matatanggal yung pagkabulag niya na ginawa ng Diyos ng sanlibutan. Comprende? Señora, señor, señorita, yan señoritos. Comprende? Amigos? Naintindihan nyo? Okay, wala. Sige, so nakita natin dito na ang kauna-unahan palang ginawang himala ni Jesus Christ ay ang paggawa ng tubig papuntang alak. At ang sabi dito, ito pang maganda, no? Kapag daw may kasalan, ano ang unang ginagawa sa paghahanda ng alak? Ano unang ibinibigay? Mumurahin. Mumurahin ba muna? Yung pinakamasarap muna. Akin po. Siyempre, pagka masarap muna, everybody will say, ang galing naman na may pakasal na ito. Ang sarap ng alak na kung saan ay kanilang inihanda, di ba? At pagkatapos paglasing na, sira na yung panlasa nila, eh siyempre, mas madami yung nakahanda. Mumurahin. At dahilan sa pag ikaw ay lasing na, nasira na ang iyong panlasa, wala nang diferensya kung ang alak ay pangit na alak, di ba? Kasi natikman mo na yung una, masarap, nalasing ka na. So ang lahat na susunod dito, ang isip mo ay masarap na rin. Eh kasi lasing ka na eh. Pero ang nangyari dito, matapos na maubos ang lahat ng masasarap na alak, ay dinala nung sumalok yung inutusan ni Jesus at dinala doon sa may pakasal at pinatikim doon sa may pakasal. Ang sabi nung may pakasal, anong sabi niya? Nagtaka sila dahilan sa bakit ang alak hanggang ngayon ay masarap pa, samantalang naibigay na lahat, ang masarap na alak dapat ang susunod. At in fact, ubus na nga yung hindi masarap eh, di ba? Ubus na nga eh. Kasi kaya nga sinabi ni Maria kay Jesus na gumawa ka ng may problema na sila doon, no? So walang na sila ng alak. And ito yung astonishments nila, they were all surprised why in the end, supposed to be, at saka wala na, nothing more left, and yet, nung magsalo ulit at pinatikim doon sa nagpapakasal, ang alak ay mas masarap pa siguro kaysa doon sa dati. Ilang years ang vintage nito. Yeah? Pag tumatagal kasi yung vintage ng wine, lalo sa masarap yan, lalo nagmamahal. And the kind of wine that Jesus Christ made was superlative. Siguro, sobrang sarap nito. Even yung nagpakasal was astonished. And he was surprised. Bakit ganyan yan kasarap? So, ano ang unang ginawa? Changing water into wine. This is, kasi pag-aralan natin yung mga miracles, there are 37 and 28, I think that's 28 and 37. Pag-aralan natin yan. Madali para maintindihan nyo, matandaan nyo lahat kung anong ginawa ni Jesus Christ. But always remember, I'm giving emphasis on the water, changing water into wine because this is the first miracle that Jesus Christ did. Diba? Ito yung kauna-unahan. And this is also the first time na si Mary tinawag ni Jesus Christ. Inutusan si Jesus Christ, but Jesus Christ parang hindi naman nag-refuse, kundi ang sinabi niya, meron siyang alibay, babae or ginang. So, ipinapakita lamang dito, nag-emphasize ako dito because I would like to break the idea that Mary has a power to ask Jesus Christ na kung anong hingi ni Mary kay Jesus Christ will not refuse. Being her as a mother, igagalang siya ni Jesus Christ. But in this essence, in this circumstance, nakita natin dito na hindi pala totoo yung doktrina ng Roman Catholic na Jesus Christ could not refuse Mary. Doon sa teaching sa Mariology. Nakita nyo? Inuulit-ulit ko to because I'm trying to keep it in your mind. Na para makita nyo ang, because sabi ko nga, kukunti tayo dito and we are also surrounded by 86 million Filipinos who believe that Mary is the Mother of God. That Mary could ask or force Jesus Christ to do something in her behalf. At sa behalf din ng mga hihingi kay Maria. Diba? Mary became the mediatrix to Jesus Christ. But in the kasalan of Cana, ito ay pinakita na hindi totoo. Nabuo na sa isip nyo? Nabuo na? Kasi kung hindi mabuo sa isip niyo yung tinuturo kong ito at hindi nyo matandaan, useless yung pagtuturo ko. Di ba? Ang teachings is supposed to be
recall. It has to be memorized. Without recalling what I have taught, my time is useless. So, yun ang lagi kong pinipigil because I would like even kahit maliit lamang na kaisipan, tama at inyong natandaan, malaking bagay na yun. Kaysa nagturo ka na napakalaking bagay, napakagaling ang pagkakaturo mo, wala naman natandaan, then the purpose of teaching is defeated. Tapos sa eskwelahan, private, public, defeated the purpose ng education. Why? Kasi, ano yung pagtuturo? Compliance. Pero ako, hindi ako compliance. Ha? Hindi ako nagtuturo ng compliance. Nagtuturo ko para matuto ang aking estudyante. Otherwise, sayang yung aking pag-aaral. Alam mo ba, nag-aaral din ako. At sayang din yung aking oras sa pagtuturo. If you will not learn. Okay. So, nagturo siya ng himala. And also after this, Jesus Christ chose the 12 apostles. Apostle? Paano yun? Apostle. Okay. Ibig sabihin sa Tagalog ng apostle ay? Apostoles. Kapag nag-senior ka na, apostoles ka na. Bakit? Paano ka nagiging apostoles kapag ikaw ay naging senior citizen? Diba? Pag nag-60 ka na, ang tawag sa iyo, apostoles ka rin. Bakit? Taga-alaga ka na ng apo. Apostoles ka na, taga-alaga ka na ng apo. Oo, yung mga apo ko, dahil 63 ako, dami ko na apo. Tapos na yan. Dapat, apat na yung apo ko. So, apostoles na ako. Anyway, pinili ni Jesus ang kanyang 12 alagad upang maging malapit na kasama sa kanyang ministeryo. Ang mga alagad na ito ay naging mahalagang bahagi ng kanyang gawain sa pagtuturo. Kita niyo to? Ito na yung ginawa kong libro na pag-aaralan ninyo. Ito lahat yan. Dito yun ang pag-aaralan nyo. Yung klase ninyo, I already made them into a book. Pag na-copyright ko na to, tapos bibenta ko na to, siyempre, para nakikita naman ako. Pero lahat ng gusto nyo malaman tungkol kay Jesus Christ, plus yung full missionary journey, yung 4 yun ang nandito. So pag nakuha ninyo, natutuhan to, natapos nyo yung course dito, pwede na kayong magtayo ng simbahan. Yan na. Kayo na magtatayo ng simbahan. Sasabihin niyo, obligado po ang ikapo. Ang hindi po nagbibigay ng ikapo ay, magnanakaw. Hindi ko turo yun na, turo ni Kibulo yun. Hindi natin kayo yun. Kasi pwede mong gamitin ito, di ba? Galing na pambukan ito eh. Kompleto na to. Anyway, yung nga palang pamagat, hindi po masasabang apo ko, generic daw ito. Palitan na to, hindi daw maganda. So, isip tayo. Isip tayo na bago. Wala ako. Yung aking pinakamagaling na bolero dito, kala ko, ayon tinanong ko, anong gusto mo tingin mo sa parbalat? In-expect ko, lolo, ang ganda, hindi sabi niya, medya, lolo. Pinakamagaling ko na magko-comment, medya, ibig sabihin talaga masama ito. Anyway, so pinili ng Panginoon yung sumunod doon. Okay, tandaan nyo, first, himala yung changing water into wine, pagkatapos, pumili si Jesus Christ ng 12 alagad. Pagkatapos noon ay nangaral siya ng mabuting balita. Okay, ito yung mga pagkakasunod yun, at saka later on natin i-discuss time. After ng choosing niya doon, tinukso si Jesus ng demonyo. Okay, tingnan natin ito. Si Jesus ay tinukso ng demonyo. After ng baptism niya, siya ay tinukso ng demonyo. Saan siya dinala? Kung sa inyo naiintindihan. Pakibasa ng Mateo 4:1 hanggang 11, itong tatapusin natin ito dito. Matthew 4:1-11. Pakibasa ng isang marunong magbasa ng Tagalog. Wala? Mateo 4:1-11, ang pagtukso kay Jesus. Verse 1. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nandito. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga bato ito. Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita na bumumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa top ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat,
Sa kanyang mga anghel kayo tatagubinin, at sa kanilang mga kamay kayo aalalaan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumugot si Jesus. Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Katapos, dinula siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung mapapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. Okay. Matapos bautismohan ng Panginoon, tanda nyo, binautismohan siya ni Juan Bautista at 30 taon na siya at nakumpisa na siya sa kanyang pangangaral. Pero, matapos siyang bautismohan, ang sabi dito, ang Panginoong Jesus ay dinala ng demonyo sa saan? Sa ilang. When you say ilang, ano ang ilang? Wilderness. When you say wilderness, ito ay... Pero by that time, nakita natin wilderness kasi sa kanila puro parang mga batuhan, ano? Ganun, wala masyadong puno. Pag pinapakitin sa palabas, yung wilderness nila. At ang sabi dito, siya daw ay nag-ayuno sa looban ng 40 araw at 40 gabi. Kita mo nyo yung mga Roman Catholic, kapag sila ay namatayan, sila ay nagtitika sa looban ng 40 araw. Yung, ano yan eh, 40 days din yung sabihin natin na si Noah, tapos ito 40 days din. So ngayon, ang sabi dito, ay siya daw ay nag-ayuno sa looban ng 40 araw, hindi daw siya kumain. Pero hindi naman sinabing hindi uminom, di ba? Hindi lang siya kumain. Pero kasi sa pagpa-fasting, you cannot eat food, yung sabihin natin solid food, but you can drink water. Kasi madi-dehydrate ka kapag hindi. And by that time, Jesus Christ was, of course, mahina daw yung kanyang pangangatawan because of the effect of fasting. Dito na dumating ang kanyang adversary. Ang pangalan ay Tunying. Hindi, Taning pala. Taning. Okay, Taning. Nagkamali lang ako. So, si Taning. Ngayon itong si Taning o si Satanas ay tinukso si Jesus ng ilang beses? 3 beses siyang tinukso. Doon sa pagkatukso na iyon ni Satanas sa Panginoong Jesus, ano ang sandatang ginagamit ng Panginoon upang pigilan o sabihin natin sansalain ang mga tuksong ginawa ni Jesus? Saan siya kumukuha ng panlaban? Mula sa? Saan? Sa ano ang ginagamit ng Panginoong Jesus na panlaban kay Satanas? Ang kasulatan o ang salita ng Diyos. So, even ito, nakita nyo ng click, nakita nyo ng click. Ang pwede palang gamitin natin sa ngayon, kung tayo ay tinutukso o nakararanas o nakararamdam na tayo ay tinutukso ni Satanas, ang ating pwedeng ipambara o ipampigil kay Satanas ay ang salita ng Diyos. Pero, alam niyo ba sa Kastila o sa Mexicano o sa Kastila, pero? Ano yung pero? Aso. Sa Pilipino, pero. Pero sa atin is but. But sa Kastila, ang pero ay dog. O, aso. No, dog. Pero. Okay. Hindi ka makakapagsansala sa tukso ng demonyo kung ang sasabihin mo ay ang panglaban mo ay salita ng Diyos. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. You can never stop Satan by saying that the only method that you can use against him is the Word of God if you yourself have no idea or do not know the Word of God. That is why ang sabi nga dito, kapag tayo tumanggap sa Panginoon, tayo daw ay sanggol sa pananampalataya at kinakailangan natin ng gatas na salita ng Diyos upang tayo ay lumago. So, it is concluded that anyone who received Jesus Christ should have a longing
for the milk, spiritual milk, which is the Word of God. If you do not have that kind of longing, then question you as a baby in Christ. Next Sunday, itutuloy natin yung pagtukso kay Jesus Christ. Wala na tayong oras. But, nakita nyo ba, exciting na? Pa-exciting ng pa-exciting yung lasi natin. Kaya huwag kayong tagamalate, ha? Dumating kayo sa alas 8, dahil alas 8 in punto, tayo ay nagsisimula. Ang audience ko kanina dito ay ang aking pamilya at saka si Pastor. Kaya dinadala ko kagad yung aking mga apo para sigurado may audience ako. Sigurado sure na sure ako doon. Kasi siyempre, hindi maamin. Pastor, tayo po ay magwakas. May naintindihan ba kayo? May natutuhan kayo? Sige.